Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Naku po, bumanat si BP Sara. Kung ako din marinig ko itong statement ng ating Pangulo na ang pagbaha ay tinatawag na new normal. Ano to? Adapt the new normal ng pagbaha sa Pilipinas. At sinisisi naman na niya ang climate change. So kung new normal yan, so it means hands up ka na kasi hindi mo na alam kung ano ang maging solusyon sa pagbaha sa Pilipinas. So anong klaseng presidente ka? Kung ito ang sasabihin mo sa tao na adapt the new normal. So kung uulan, may habagat, may baha. So pasensya na. Enjoy the baha. Swim-swim lang tayo. Ganon ba ka, bibig? So wala kang gagawin, marami kang flood control projects. Pero nasaan ang flood control projects? Akala namin itong mga flood control projects mo ay posibleng maging solusyon sa pagbaha. Pero sabi mo, new normal. Adapt the new normal ng pagbaha sa Pilipinas. Ano ba naman yan, Marcos? 3 taon na lang kulang ang presidente mo, pero ito pa rin ang sinasabi mo, hindi mo pa rin na solusyonan ito. Kaya si BP Sara, umalma na. Oy, ito kasi ang ni Bongbong Marcos. Do not think of it as a special situation daw itong pagbaha. Sino ba nagsabing special situation itong pagbaha? Po Diyos por Santo, Bongbong Marcos, saan mo naisip yan? This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. New normal na ang pagbaha. Ganito talaga ang buhay natin kahit ano pang kahit ano pa daw gawin natin, adapt the new normal ang pagbaha. We just have to change the way we think. Everything was different from what it was in the last 40 years. Pero presidente ka, anong pwede nating gawin? Anong pwede mong gawin? Anong solusyon na ibibigay mo sa amin? Para at least kung ma-adapt na namin na new normal ito, at least may mga precautionary things na gagawin ang gobyerno para hindi man masyadong mabaha tayo. Sabi ni BP Sara, hindi nyo kami pwedeng sabihan na magtiis na lamang kami at new normal na yan. Hindi nyo kami pwedeng sabihan na wala tayong magagawa. Ipunin ang tubig baha at mag-swimming ka na lang dyan kasi ganyan talaga. May bagyo, may baha, adapt the new normal. So bakit kung ganyan talaga may bagyo, may baha, new normal na yan? At ganyan talaga yan? Bakit ang daming flood control projects, bilyon-bilyon, diba? So, talagang bumanat si BP Sara. Iba din ang statement ni Bongbong Marcos, no? Na-shock ako na ito ang kanyang klase niya pag-answer sa question na, new normal na yun. Ito. Baka sabihin nyo na gawa ko lang. Ito yung sinabi ni Marcos na new normal na itong pagbaha. Sa mga supporters ng BBM, I'm sure okay lang sa inyo mabahaan, no? Kasi new normal na kasi yan eh. Ito What we are talking about here is mitigation, of course, flood control, all of that. That of course is the biggest thing. But then it is adaptation. This is not an adaptation. So mag-adapt na lang adaptation. So mag-adapt na lang tayo na uulan, may baha, sige, likas agad, ganun. Uulan, babaha, swimming tayo. Ito na ang Philippines. Pag may baha, swimming capital of the world. extraordinary situation anymore. Grabe. Do not think of it as a special situation. Ooh. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Oh my goodness. Kaya wala tayong kailangan ang pag-iisip natin, hindi natin sinasabi, baka sakali magbagyo. Magkakabagyo talaga. What? Bongbong Marcos, grabe ang high mo. Swerte ka kasi sa Malacanang ka tumira. Either if malayo sa baha, hindi mo ma-experience ang ma-experience na may mga pobre. Ikaw, okay lang, mga pobre ha, new normal yun na yan. Yan ang bago yung buhay. Kung may ulan, may bagyo, may baha, bahala na kayo dyan. I-enjoy nyo lang ang tubig. Pero kami dito sa mga mayayaman, bang alta, excuse me, ang dumi, bahala kayo dyan. Mag-enjoy ka sa tubig, tampisaw kayo. Yun ba ang gusto mong ipaabot sa amin, BBM, para sa mga mahihirap, yung normal lang ito? Pero sa mga kagayang mga yaman, ano kaya ang reaction mo? Normal lang yan. Okay lang yan, normal lang yan. Ito pa,
Ito. Yan, May report ko po na lahat ng flood control projects all over the country, we have already completed, I think, 9,856 flood control projects. That has... 9,856 flood control projects sa Pilipinas. Congrats! Buong bansa, 9,856. Pero bakit binaha pa? Nako! That have given immediate relief, especially sa mga low-lying areas. May report ko po na lahat ng flood control projects all over the country, we have already completed, I think, 9,856 flood control. Completed yan ha. Completed flood control projects. Pero nasaan ang flood control project? This is new. Ito na yung new normal, This is new normal. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. Wow. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Nako. Bahala ka, BBM. Ikaw lang nag-isip niyan. Ito kasi, panoorin niyo to ha. Ang pamahalaan, tinignan mo yung budget, flood control project. 1.4 billion pesos a day. 2024. 2025, gano'n na naman. Nasaan po yun? Hinahanap ko po. Lalo na sa dakilang lalawigan natin sa Bulacan. Tapos, pagka pininpoint mo, nasaan, etc., yung mga nakinabang, yung mga nagpapasasa, ang pamahalaan, tinignan mo yung budget, flood control project. 1.4 billion pesos a day. 2024. 2025, gano'n na naman. Nasaan po yun? Hinahanap ko po. Lalo na sa dakilang lalawigan natin sa Bulacan. Yun kami, Big. Nasaan ang flood control? Ito ha, manood tayo ng isang video kung saan, sino ba ang nag-control? Ito, iyan kabibig. Manood tayo ha. Panoorin natin to. Ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. 1,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Maraming flood control projects na ang naitayo at nakumpleto ng pamahalaan. Yan ay kung paniniwalaan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Pero taliwas ang nasaksihan ng mga mamamayan nang sunod-sunod na dumaan sa bansa ang malalakas na ulan. Sa ilalim ng Marcos administration mula 2022 hanggang 2025, may alokasyon na higit sa 1 trilyong piso ang gobyerno para sa flood control batay sa datos ng Department of Budget and Management. Ang mga lugar na dating hindi binabaha, pininsala ng mga malalakas sa flash floods, gaya ng tumama ang Bagyong Christine sa Camarines Sur noong nakaraang taon at iba pang lugar sa bansa. Bakit nangyari ito? Gayong bilyong-bilyong piso ang inilaang pondo sa Bicol Region para sa mga proyektong ito. Noong 19 Congress, hawak ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang Committee on Appropriations ng Kamara. Agoy. Noong 2023 lamang, nasa 29.4 billion pesos ang pondo ng Department of Public Works and Highways sa Bicol Region, habang noong 2024 ay 31.9 billion pesos na pinakamataas sa nakalipas sa 3 taon. Ngayong taon, nasa 31.1 billion pesos ang pondo sa flood control para lamang sa Bicol Region. Dati nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lamang ang may hawak sa pondo ng Pilipinas, sina House Speaker Martin Romualdez at Saldico. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Agoy. Sino ba si Saldico? Isa siyang contractor na nasangkot din sa ilang kontrobersya sa mga kontratang pinasok sa gobyerno. Kaya inilarawan siya ni Senator Joel Villanueva na isang Dracula. Dracula. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po
ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Ooh. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Agoy. Malaking pondo ang nadagdag sa DPWH ngayong taon, pero sabi ni Secretary Manuel Bonoan, hindi sila ang nagpasimuno nito. Ooh. Well, sabi ko nga po, it's not our own making actually po. These were all after we have submitted our proposed National Expenditure Program budget to Congress. Umuugong na maupo bilang chairman ng House Committee on Appropriations si Congressman J.J. Suarez, isa pa rin kaalyado ni Speaker Romualdez. Yan naman ang aabangan natin sa Lunes sa pagbubukas ng Kongreso. Sa nakalipas lamang na mga araw, apektado ang klase ng mga estudyante at pasok sa mga ahensya ng pamahalaan dahil sa suspension dulot ng matitinding pagbaha. Hindi pa nga bagyo kundi hagupit pa lamang ng habagat ang malalakas na pag-ulang nagdulot ng matitinding baha sa Metro Manila at marami pang lugar sa iba't ibang rehiyon. At sa tuwing tag-ulan, paulit-ulit na humaharap ang mamamayan sa problema ng baha. Kung totohanan lamang na nagagamit ang mga pondo sa kaukulan nito, matagal na sanang nasolusyonan ang matitinding pagbaha tuwing tag-ulan. Dugo at pawis na mga mamamayan ang buwis na ginagamit sa mga proyektong ito. Pero nakalulungkot na sa tuwing may kalamidad, panandali ang solusyon at ayuda lamang ang itinatapat sa problema. Ako po si Wenda La Fuente at ito ang Tama, panandalian lang. Diba mga kabibig? Tama ang report na ito. Ito pa ha, itong si Senator Joel Villanueva. Matagal na itong video na ito pero hindi siya talagang marami ang na-shock sa kanyang video. Find out, no? Kasi ang hirap po, no, Mr. Chairman, napakahirap talaga natanggapin eh. Yung 5,500 kunyari na programs, parang lumalabas, kaya natin ito ginawa dahil ito yung maliliit. Kaya patsi-patsi. Pero yung malalaki, sana, Secretary, magsalita din po kayo. Kasi yung malalaki, hindi pinondohan. Siniro. Yun ang sabihin nyo sa buong Kongreso. Kaya maliliit yung ginagawa namin. Kaya sa totoo lang, wala ho talagang impact. Yun ho yung lumalabas, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. Baka gusto mo sumagot, Secretary. Okay. Okay. Mr. Chairman, siguro anyway, for the record, it's not the Senate, ha? Tama po ba, Secretary? No, wag na natin siya, let's not put him siya, on the spot. Yun na. But anyway, Secretary, meron ka pa gusto sabihin for your presentation? You just submit it to us na lang para mas mabilis tayo. Wala pa tayo sa... Panawala ang boss. Manifestation, Your Honor. Okay. When we took over in July, from a technical point of view, tinitingnan po namin what seems to be the problem in the principal rivers that we are talking about now. Aside from the river basins, I found out that over the years, there has not been any dredging and desilting operations that were carried out in the principal rivers all over the country. And this is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. So ngayon, ito yung patse-patse na tinatawag natin na flood walls na ginagawa for the time being. Yeah. But we would have liked actually to integrate in the program of the department yung desilting and dredging operations natin. Right, that's what. Yun yung ginagawa nating ngayon. Pero, yun yung sinabi kong bumili kayo ng maraming dredger para ma-dredge natin yung ating mga floodways. At naging effective, in fairness, naging effective po yan sa Cavite. Ang bilis ng labas ng... Mr. Chairman. Ang problema ngayon, bumagyo, bumaha ulit.
silted ulit. Kailangan i-dredge ulit yan. In 2023, we already proposed a budget for maintenance and operations of dredgers. Unfortunately, nawala rin po. Nawala. 2024, ganun din po. So yun yung mga dapat bantayan sa Committee on Finance, no? Actually, Mr. Chairman, siguro just to share, kasi tandang-tanda ko to isa dun sa during the budget deliberation, parang yung during that time, ang naging desisyon ng Senado, hindi sa mag-award ng for dredging, kasi nga dahil alam naman natin na naging naabuso din yung programa na yon na kunyari nagde-dredge pero hindi na naman nasusukat kung ano talaga yung nade-dredge. So ang naging solusyon was to buy dredging equipment. So siguro magandang malaman kung ilan na ba yung nabili dredging equipment. Sige, Secretary, you may answer. Para... I think ang nadatnan lang po namin is actually yung mga old dredging equipment. Walang bago? And we wanted to rehabilitate some of them. And we wanted to maintain some of them. Pero... so wala akong nabiling new? Di ba, Secretary, yan yung hinabiling ko sa inyo na bumili tayo ng bago para maipamigay natin sa mga binabahang... Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Naglagay kami ng budget pero nawala. Bakit nawala? So, pero nung Duterte admin ho, walang nabiling dredging equipment? I'm not... meron yata po, meron yata. But okay, you just submit to the committee yung aging ng mga dredging equipment. Yes. We did not have enough even to maintain the dredging equipment at this time. Well, kung nandito sana sila sa Poway Lake, napakaluma, hindi namin mapaandar, ilang beses rin-repair, hindi talaga mapakinabangan. Lumang-luma po. Yan siguro yung dapat mabantayan sa Committee on Appropriations or Finance, no? Bakit nangyari yun na hindi na dapat mangyari sa susunod. So, sa BICAM siguro yan. So, dapat pag-usapang mabuti. BICAM. At ipaglaban nyo rin, Secretary. No? Thank you, Your Honor. So, yun, Kabibig, ha? Those are video footages na matagal na. Nagkaroon kasi ng hearing dahil sa flood control projects. Pero ngayon, sabi ni Secretary, dumami na 9,000 plus na ang flood control. From 5,000 noong last zona ni BBM, ngayon 9,000. Pero bakit kaya dumadami ang flood control projects is tumataas ang baha? Sabi ni BBM, adapt the new normal. Kayo ha, ready na ba kayo sa the new normal na pagbaha ng Pilipinas? So kung ready kayo, kung uulan, konting ulan, baha agad, ready na kayo. New normal na yan, di ba? So yun lang, Kabibig, ang ating latest Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time. Nako, new normal na pala ang pagbaha ngayon. Bago yan ha.